Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon itong pagkikwentuhan natin ito na nagpapalakas na po yung mga partido sa susunod na eleksyon. So ngayon nagkakaroon na po ng mga sanib puwersa ng mga political group para mas mapalakas yung kanilang tsansa na makapasok sa senatorial or makapasok bilang senador sa susunod na 2025 eleksyon. Ngayon, dahil alam naman natin kapag administrasyon ang may hawak o yung administrasyon ng gagawa na kanilang senatorial lineup, masasabi nating malakas. Siyempre dahil hawak nila yung kanilang kumbaga sa pondo, yung kanilang machinery, talagang fully loaded yan. So meron silang budget, meron silang kumbaga everyday pwede silang magkaroon ng publicity. Unlike dun sa mga sa mga hindi ka partido o hindi nga under ng administration, medyo limited lang yung kanilang magiging pondo, limited lang din yung kanilang magiging exposure. So, sino-sino ba itong mga partidong aanib na sa administrasyong Marcos para palakasin yung kanilang tsansa na makapasok sa senatorial senatorial election. So, bago ang lahat, kung hindi ka pa naka-subscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So, ito, panoorin po natin to. Nakipag-alyansa na sa bagong unit team ni Pangulong Bongbong Marcos ang Nationalista Party ng mga Villar, habang ang oposisyon na Liberal Party posibleng makipag-alyansa sa Makabayan Bloc. Sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Lumalakas ang mga kaalyado ng Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. Ka-uniteam na nila ang lakas CMD ni House Speaker Martin Romualdez, Nationalist People's Coalition ni dating Senate President Tito Soto at National Unity Party ni Congressman El Rey Villafuerte. Kahapon, inanunsyo na rin ang pakikipag-alyansa sa partido ni PBBM ang Nationalista Party na chairman ay si Senator Cynthia Villar. Miyembro rin niya ng presidential sister na si Senator Amy Marcos na nauna nang nagsabing tatakbo ulit siyang senador sa 2025. Ayon sa kapartido nilang si Congressman Ace Barbers, hindi malabong maging bahagi si Amy ng binubuong Uniteam senatorial lineup. I have no doubt kasama si presidential sister, si Senator Amy, no? Kasi she belong... Ngayon dito makikita yung talagang kung sino talaga yung nasa pwesto, sila yung talagang kinakapitan ng mga political party. Siyempre, gaya nga sinabi ko kanina, nasa kanila kasi yung yung makinarya kumbaga. So every time na lalabas ang pangulo, siyempre andyan yung crowd siyempre. So andyan din yung mga media. So meron silang libreng publicity. So may libre na silang sabihin natin pre-election na campaign kahit hindi pa nagsisimula yung campaign period, pwede na silang magkaroon ng exposure. Siyempre, pwede nang banggitin niya ng presidente tuwing meron siyang press conference. So, although hindi natin masabing kung illegal yun, pero siyempre, yan yung nagiging nagiging diskarte para ma-promote yung kanilang magiging senatorial candidate. So, malamang sa malamang, 12 yung kanilang magiging pambato. Siyempre kasi kung matutuloy nga naman siyempre 'di ba may balita nga, although tinanggi naman ni Pangulong Duterte pero may posibilidad pa rin 'yon. So kung tatakbo yung tatlong Duterte, so kung sa 12, meron na lang matitirang 9. So kung may tatakbo pa si Bato de la Rosa, si Senator Bongo, si Senator Tolentino, so another 3 yun. So, 6. Sakaling makalusot yung 6, so meron na lang matitirang 6 sa 12. So, yung 6 na lang ang pagtatalunan nitong administrasyon, yung opposition, tsaka yung ibang tatakbong sabihin natin independent. So, yun lang mangyayari niyan, 6 na upuan na lang yung pagtatalunan. So, kaya kailangan magpalakas ng administrasyon, kailangan ding sumabit yung ibang political party kahit kilala yan, tulad nung yung national yung partido ni Senator Tito Soto, yung partido ni Cynthia Villar. So, medyo kailangan talaga ng
mag-join force na para, alam nyo, makapasok. Kasi parang kinukonsider nila na biggest threat na yung mga Duterte. Sa announcement pa lang ni VP Sara, natatakbo yung 3 Duterte. So parang ano na yan, parang sinasabi na kagad na although wala pa naman election, pero parang sure win na. Parang ganun lumalabas kung pagbabasihan sa mga ugong-ugong na mga survey, sa mga pakiramdam ng mga political analyst na kumbaga parang may malaki yung tsansa na makaupo yung 3 Duterte. So dahil 3 Duterte yung uupo at tatakbo sa pagiging senador, pwede nilang bitbitin pa yung 3. Yung 3 na banggit natin, si Senator Bongo, si Bato, tsaka si Senator Tolentino. May balita pa, 'di ba? Kaya pang bitbitin sila si Philip Salvador. Kung halimbawa makalusot din 'yon. So 7 na. So 5 upuan na lang kumbaga yung 5 upuan na lang yung pinaglalabanan. Yung makukuha ng administrasyon, ng oposisyon, tsaka ng mga independent. So napakaliit ng porsyento. So parang majority hawak na agad ng mga Duterte. Tapos meron pang yung 12 na iwan pa yung mga hindi re-electionist. So may mga kaalyado pa dyan sila Duterte. So pwedeng kumbaga pagdating ng 2025 na makaupo na sila, parang hawak na ng mga Duterte yung Senado. Kaya ngayon ang ginagawa nila ngayon dito, nagpapalakas sila dahil kumbaga parang kailangan nilang tapatan yung puwersa ng partido na itatayo ng mga Duterte. Considering na makapasok, halimbawa na makapasok yung 3 or yung sabihin natin yung 7. Halimbawa yung 7 na yung makapasok, tapos andyan pa si VP Sara. So pwedeng alam mo niyo yung takot ng administrasyon na naaning nga sila na baka hindi tumagal sa pwesto si Pangulong Marcos. So kailangan nilang magpalakas ng puwersa para kung ano man yung maging plano ng mga Duterte, pwedeng hadlangan ng mga kapartido na under na magiging unit team na tawag nila, unit team 2.0 na yan eh. So may balita pa nga na parang kinukonsider pa nila uli si VP Sara na maging part pa ng unit team. Although binanggit na rin ni VP Sara, 'di ba, nung interview niya na wala na ng unit team. So nag-start lang naman ng unit team during election period lang naman. So after nilang manalo, wala ng unit team. So dito kinukonsider pa rin daw nila si VP Sara as maging member daw ng unit team 2.0 na sa tingin natin medyo malabo na mangyari yan gawa ng kumbaga delikadesa na lang din eh. Diba? Pagkatapos mong sabihin na wala nang unit team, pagkatapos mong mag-design sa gabinete, babalik ka. So parang hindi naman yata karakter ni VP Sara na alam niyo yun, na pagkatapos niya layasan, babalikan niya pa. So medyo mukhang malabo na. So kailangan talaga ng ibang partido, especially ng administrasyon, na tinuturing nila nga ngayong pinakakalaban nila ngayon sa politika is mga Duterte. So dahil nga nag-declare ang mga Duterte na tatakbo, medyo medyo kinakabahan na sila doon. Medyo nawindang sila. So kahit na nag-announce rin si Pangulong Duterte na kumbaga sinabi niya hindi siya tatakbo, pwedeng 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 biro lang din yun o pwedeng seryoso, pwedeng hindi. Alam niyo naman kasi si Pangulong Duterte, kumbaga magaling kasi siyang mag-analyze ng sitwasyon. Alam niya kung kailan niya lalaruin yung mga kalaban niya. Alam niya kung kailan siya magsiseryoso. So pwedeng seryoso siya na tumakbo, pwedeng seryosong hindi rin. So depende pa yan kasi pinag-aaralan niya pa kasi yung magiging line up ng mga makakalaban nila sa politika o sa mga tatakbong senador. Siyempre, kung halimbawa siguro napansin niya na medyo alanganin yung bansa natin dahil sa mga tatakbong politiko sa pagiging senador o yung posibilidad na makaupo sa Senado, medyo alanganin, baka mapilitan si Pangulong Duterte. Pero kung sa tingin naman niya na yung mga mauupo o mga posibilidad na umupo sa Senado ay medyo okay naman, baka nga umatras siya.
Pero yun nga, pero marami pa rin ang nananawagan na sana ituloy ni Pangulong Duterte yung pagtakbo sa Senado dahil nararamdaman nila na kailangan talaga ng ng sabihin natin na mag-uupos sa mga pinaplano ng gobyerno, sa mga polisiya nila kasi wala naman talagang totoong oposisyon sa ngayon. Lahat ngayon ay medyo tahimik, parang lahat na lang sumasang-ayon na lang lahat lagi kung ano yung pinaplano ng Pangulo. So, hindi nila nakikita yung mga maling yung mga pwedeng maling mga desisyon ni Pangulong Marcos. Kaya andyan nag-iingay, hindi naman nag-iingay, kumbaga nananawagan sila Pangulong Duterte, yung mga grupo niya na maging kumbaga parang kino-call out nila yung attention ng administrasyon para pag-aralan muna yung kanilang magiging aksyon sa mga issue kaysa naman yung oo na lang ng oo kung ano yung gustong gawin ng presidente. To Nationalista Party. I am pretty sure if she's an incumbent senator, I'm pretty sure that kasama siya sa slate, no? Unless, hindi ko alam kung ano yung but my honest opinion is kasama siya. Dito kasi win-win solution pa rin yung yung pagtakbo ni Senator Amy Marcos kasi reelectionist siya. Ngayon kung tatakbo siyang senador ulit at manalo at may plano siyang tumakbo sa mas mataas na posisyon, halimbawa mag-vice presidente siya sa 2028, pwede. Win-win solution yun. Kasi kahit na ano yung mangyari dun sa resulta ng vice president election, halimbawa tumakbo siya dun, kung ano man yung maging resulta ro, matalo man siya, ang bagsak niya, senador pa rin siya. So walang katalo-talo. Kaya talagang tatakbo ngayon siya bilang senador para kung sakaling yung plano nila na ilagay bilang vice president kasi medyo kung presidenteng tatakbuhan ni Amy Marcos tapos makakabangga niya si Sara Duterte, medyo alanganin ang mga Marcos. Alam nila, ramdam nila yan na malakas pa rin ang puwersa ng mga Duterte, especially si VP Sara. Alam nila yan. Kaya hindi yan, kumbaga, maghahanap pa sila na pwedeng maging pantapat kay VP Sara. So medyo malabo pa kung si Amy Marcos. Pero yun nga, win-win solution pa rin yan kay Amy Marcos, whether manalo o matalo sa tatakbuhan niyang posisyon sa mas mataas, pwede siyang bumalik bilang senador. Bukod kay Senator Amy, posible rin daw tumakbong senador ang anak ni Senator Cynthia Villar na si House Deputy Speaker Camille Villar. Samantala, hindi pa rin tiyak kung sasama ba sa pagbabalik ng Uniteam si Vice President Sara Duterte. Matatanda ang inanunsyo niya kamakailan ang planong pagtakbong senador ng mag-aamang Duterte. Pero kasunod niyan, pinabulaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kakandidato siya. Kahit naman lumalakas ang binubuong bagong Uniteam ng administrasyon, nanindigan ng oposisyon na Liberal Party na hindi sila makikipag-alyansa sa mga Marcos at sa mga Duterte. Yan ay kahit aminado sila na limitado ang kanilang pondo kaya binanggit pa talaga yung mga Duterte kung makikipag-alyado sila. Hindi naman talaga, kumbaga wala namang kaplano-plano siguro ang partido ni Pangulong Duterte o yung grupo niya na makipag-alyansa sa mga Liberal Party. Dahil nga, kumbaga, alam naman natin pag Liberal Party, maraming kinasasangkutan na controversial yan. Lalong-lalo ng panahon ni Pinoy na talagang talamak daw. Di umano, yung corruption dyan. So, dyan nagsimulang magkawindang-windang talaga ng todo yung gobyerno natin sa panahon daw ni Pinoy. Di umano. So, kaya malabong makipagsanib puwersa itong si Pangulong Duterte sa Liberal Party. Ngayon, kung ito naman yung sinasabi nga nila na posibilidad daw na makipagsanib puwersa ang Administrasyong Marcos at ang Liberal Party, medyo tubig at langis yan. Ngayon, kung sakasakaling matuloy na mag-alyansa yung dalawa, so mag-overheat yan. So parang sa sasakyan niya, maghahalo yung tubig at langis. So overheat ang mangyayari dyan. So parang isinuka mo na, kakainin mo pa. Diba? Parang alam mo yung diring-diri ka sa katabi mo, pero dikit ka pa rin ng dikit. Ganun ang mangyayari dyan. So pagkatapos ng mahabang panahon na binabanatan nila yung mga Marcos, at yung Marcos naman sa haba ng panahon na panayang, alam mo yun, yung palitan lang din sila ng mga hindi magagandang mga salita, mga pananaw, biglang all of a sudden, bigla na lang magsasama para lang sa labanan ng mga Duterte.
'Di ba parang obvious na magsasama lang sila para hindi para sa ikagaganda ng bansa natin. Magsasama lang sila para talunin yung mga Duterte. So wala yung essence ng kanilang partido na tulungan yung bansa natin na umahon o umasenso. Ang magiging purpose lang talaga nila, kaya sila tatakbo or para magsadip puwersa sila, para labanan lang yung mga Duterte. So paano na yung bansa natin? Paano na yung adhikain nila na makatulong sa mga kababayan nating mga mahihirap? So wala. So mangyayari niyan, back to zero na naman yung Pilipinas na maghanap ng pwedeng tumulong. So hindi pa rin mawawala yung ugong na talagang kailangan palitan. Paulit-ulit na lang na kahit sinong iupo mo diyan dahil nga yung uupong pipwesto dyan sa pagiging presidente hindi kayang o walang plano, kumbaga hindi talaga matibay yung paninindigan na tulungan yung kababayan natin. So, ulit-ulit na lang na merong sisigaw dyan na patalsikin yung nakaupo. Hindi raw nila bubuuin ang 12 senatorial lineup. Sa ngayon, mayroon na silang 4 na pangalan pero hindi na muna ito binanggit. Kinukumbinsi pa nila si dating Vice President Leni Robredo na mag-senador kahit na nauna na niyang sinabing tatakbo siyang mayor ng Naga. Alam niyo na meron lang tatakbo daw parang kinukulit pa nila, pinipilit nilang tumakbo sa pagiging senador daw si Madam Leni. Ang tingin ko diyan medyo nag-aalangan din si Leni Robredo dahil nga yung nakarang 8 diretso nila, parang 2 beses na yata nag-8 diretso na walang nangyari. So natatakot din yan, malamang na sakali nga naman na hindi siya lumusot. So parang parang kahihiyan na. So may katapan naman may fear na matalo ulit. Siyempre natalo sa pagiging presidente. So katapano, kahit sabi mo naman dikit lang yung kanilang naging laban ni Bongbong Marcos. Medyo siyempre katapano may may impact pa rin sa kanya na what if matalo uli ngayong senador. So bumaba ka na nga ng level sa pagiging senador, natalo ka pa. At the same time, naramdaman mo doon sa mga nakarang eleksyon ng Liberal Party, walang nakalusot. Kung meron man, hindi naman talaga pure, sabihin natin may isa lang nakalusot, si Ontiveros. Medyo, siyempre, diba, andun pa rin yung natatakot ka na mapahiya. So, talagang magdadalawang isip itong si Robredo. Pero mas maganda na lang, tumakbo lang siya as mayor, baka may chance pang manalo. Kasi kung pagiging senador yung tatakbuhan niya, hindi kumbaga hindi guaranteed na hawak ngayong Liberal Party para maging senador siya. So tandaan po ninyo, kung halimbawa tumakbo si Leni plus yung 5 sinasabi nito ni Lagman na magiging lineup nila, kung ang paghahatian na lang o yung pinaglalaban ng pwesto na lang sa pagiging senador, 6 hanggang 5 upuan na lang. So, tapos andyan pa yung administrasyon. So, medyo nasa bingit ng alanganin itong Liberal Party. Siyempre, mas malakas pa rin ang administrasyon. Nasa kanila yung pondo, nasa kanila yung makinarya, nasa kanila lahat. Tapos, sumama pa yung ibang partido. So, 5 lang yung paglalabanan, medyo alanganin talaga sila. So, kailangan pa nilang humanap ng pwedeng tumulong sa Liberal Party. At sino yun? Disclosure kung ano ang kanyang preference. Pero pinag-uusapan pa rin namin na sumama siya. Pero we will respect her preference. Samantala ang Makabayan Bloc naman bumubuo rin ng kanilang senatorial slate. Bukas daw silang makipag-alyansa sa mga tunay na oposisyon. Lahat kinakausap kasi syempre kasama yung Liberal Party kasi marami rin kaming mga Ayan, makikipag-sanib puwersa na ang Makabayan Bloc sa Liberal Party. So alam naman natin na malapit sa isa't isa ang Liberal Party at ang mga, sabihin natin yung mga sumusuporta sa mga makakaliwang grupo. Siyempre, 'di ba nung panahon nga ni Ferdinand Marcos Sr., 'di ba, nung sinasabi nga nila na ang nilalabanan ng mga Marcos during martial law is yung mga NPA.
So pagdating ng ni Cory Aquino, pinakawalan yung mga miyembro ng NPA, pinakawalan. So sila na ngayon yung bumuo ng mga kabayan black na yan. So hindi nakakagulat na magsanib puwersa itong dalawa. Siyempre meron something in connection tong dalawang to eh. So although kahit tinatanggi nila na na medyo hindi sila in good terms, pero hindi ang parang pinalalabas lang nilang ganun, pero in reality talagang may something in common tong dalawang to. So hindi na nakakapagtaka. At the same time, yung itong kailangan din magpalakas din ng Liberal Party, kailangan din magpalakas nitong itong Makabayan Black kasi medyo alanganin nga yung magiging laban nila rito kay Pangulo. Parang tinitingnan kasi nila dito yung lineup ng mga Duterte. Yun lang tinitingnan nila rito. Hindi nila tinitingnan kung ilan yung kumbaga hihingi na lang sila dito ng tsamba na at least makakuha sila ng kahit isang upuan lang sa pagiging senador. So medyo medyo suntok sa buwan pa tong mangyayaring to. Rehas na magkakatulad ng mga issues na tinitindigan. Nagbabalita mula sa frontline. So yun, ang pinaka lang talaga dito, ang pinaka tinitingnan nilang nakalaban lang dito mga Duterte na. Kaya kailangan nilang mag-merge ng ganyan. So ngayon lang yata nakipag kumbaga parang ngayon lang uli na parang kinabahan yung mga partido. Ngayon lang sila kumbaga gumagawa ng mga drastic move para lang tapatan yung isang partido na alam nila na malaki yung magiging impact sa susunod na eleksyon. So abangan po natin kung ano pong mangyayari sa mga pagsasanib puwersa nitong mga political party para lang tapatan ang mga Duterte. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. God bless.